Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at namatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupong lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, sa buhay natin, kailangan na kung susunod tayo sa Diyos ay buong puso na susunod sa Diyos kahit na niyong dinaranas natin sa buhay. May mga magulang, lalo ng mga nanay, sabi na minamahal yung kanilang mga anak kahit na ito ay suwail, matigas ang ulo, at kung ano-ano pang mga masasamang ginagawa ng kanilang anak. Minsan sinasabihan, sila ay martir. No? Sila ay maliliit na martir. Bakit sabihin nating martir ito? Dahil nga, hindi nila may tatwa yung kanilang mga magulang, ay yung kanilang mga anak, dahil anak nila ito. Diba? Kahit na nung tigas ng ulo, mahal nyo pa rin ang inyong mga anak. Amen? So, ang pagiging martir ay pagsunod sa Diyos na hindi lang mahalin yung ating mga pamilya, kundi pati na yung ibang tao. No? So, isang bagay na ginawa ng ating santo ngayon, si San Lorenzo, diakono at martir. So, huwag kayong makonfuse, no? Kay San Lorenzo na isang eskriba, ang patron ng Binondo, no? So nung diakono ito at martir, ibig sabihin bago pa siya maging pari ay naging martir o namatay at ibinuhos niya yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nabanggit ko rin ang mga nanay na martir sa Turing ay pagsunod nga sa Diyos. Si San Lorenzo ay sumunod sa Diyos kahit na ialay niya yung kanyang buhay. Imagine, ilang buwan na lang magiging pari na, pero hindi siya umabot doon. So siya ay naging martir. Si San Lorenzo naman ay isang eskriba o sekretary sa parokya. Tapos siya ay ginawang santo, no? Pero hindi siya naglingkod sa Diyos tulad ni San Lorenzo na diakono. So sa ating ebanghelyo, ipinaliwanag yung lalaan o naglilingkod sa Diyos ay parang butil na tinanim mo na namatay, pero ito ay tutubo. Kailangan mamatay tayo sa ating kasalanan, sa ating mga ugaling di maganda, para mabuhay tayo, maging masunurin sa Diyos, maging mabuting tao. Ang makabutihan ng isang tao ay hindi lang sa paggawa ng mabuti, kundi pagsunod
sa utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Diyos? No? Hindi lang yung mahalin mo yung pamilya mo, mahalin mo pati yung kapwa mo na kahit na hindi mo kilala, hindi mo kaano-ano, no? Na tutulungan mo ng taos-puso. Kaya ipagdasal natin kay San Lorenzo na matulad din tayo sa kanya na hindi bilang martir kundi bilang tagasunod ng Diyos, na gagawa tayo ng mga paraan na bagay na alam natin, na kaya natin, na hindi tayo pinilit, na hindi tayo inubliga, gagawa tayo ng kabutihan kasi mahal natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.